Ang mga aralin sa video na ito ay una, ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Ikalawa, mga konseptong may kaugnayang lohikal. Simulan na natin ang unang bahagi ng aralin, ang ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. May mga ekspresyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Kabilang dito ang ayon, batay, para, sang-ayon, sa, kay, ganon din sa paniniwala, pananaw, akala ko, ni, ng, at iba pa. Inihuhudyat ng mga ekspresyong ito ang iniisip, sinasabi o paniniwalaan ng isang tao. Halimbawa, ayon, batay, sang-ayon sa 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, ang Filipino ang pambansang wika at isa sa mga opisyal na wika ng komunikasyon at sistema ng edukasyon. Ikalawang bilang, sa paniniwala, akala, pananaw, paningin, tingin, palagay ni ng Pangulong Quezon, mas mabuti ang malaimpyernong bansa na pinamamahalaan ng mga Pilipino kaysa makalangit na Pilipinas na pinamumunuan ng mga dayuhan. Ikatlong halimbawa, inaakala, pinaniniwalaan, iniisip kong hindi makabubuti kanino man ang kanilang plano. Ikaapat, saganang akin, sa tingin, akala, palagay ko, wala nang gaganda pa sa lugar na ito. May mga ekspresyong nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iiba ng paksa at o pananaw, tulad ng sumusunod na halimbawa. Gayunman, mapapansing di tulad ng naunang mga halimbawa na tumitiyak kung sino ang pinagmumula ng pananaw, nagpapahiwatig lamang ng pangkalahatang pananaw. Narito ang mga halimbawa. Unang pangungusap, sa isang banda, sa kabilang dako, mabuti na rin sigurong nangyari iyon upang matauhan ang mga nagtutulog-tulugan. Ikalawang halimbawang pangungusap, samantala, makabubuti sigurong magpahinga ka muna para makapag-isip ka ng husto. Sa pagbubuo naman ng ekspresyong nagpapahayag ng kaugnayang lohikal, kailangang gumamit ng mga konseptong may kaugnayang lohikal upang mas maging epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon. Narito ang mga konseptong may kaugnayang lohikal. Una, dahilan at bunga o resulta. Nagpapahayag ng sanhi o dahilan ang dahilan ng isang pangyayari. Nagsasabi naman ng bunga o kinalabasan ang resulta nito. Narito ang halimbawang pangungusap. Natuto siya ng husto sapagkat, pagkat, kasi, dahil nag-aral siyang mabuti. Ang pangungusap ay binubuo ng resulta plus pangugnay plus dahilan. Ikalawa, paraan at layunin. Ipinakikita ng relasyong ito kung paano makakamit ang isang layunin o naiisipan sa tulong ng isang paraan. Narito ang halimbawa at pansinin ang mga nakasalungguhit na salita ayon sa pagkakasunod-sunod ng paraan. Ang pangungusap ay nag-aaral siyang mabuti upang, para, nang sa ganooy matuto ng husto. Ang pangungusap ay nauna ang paraan, sinunda ng pangugnay,
at nasa hulihan ang layunin. Ikatlong bilang, paraan at resulta. Nagpapakita ang relasyong ito kung paano nakukuha ang resulta. Narito ang halimbawang pangungusap. Sa matyagang pag-aaral, nakatapos siya ng kanyang kurso. Ang pangungusap ay nauna ang paraan at sinundan ito ng resulta. Iyong pansinin ang mga nakasalungguhit na salita. Ikaapat, kondisyon at bunga o kinalabasan. Maihahayag ang relasyong ito sa dalawang paraan. Una, tumbalik o salungat sa katotohanan ang kondisyon. Halimbawang pangungusap, kung nag-aaral ka lang ng mabuti, sana'y natuto ka ng husto. Pansinin ang ayos ng pangungusap. Nauna ang pang-ugnay na kung, sinundan ito ng pangungusap o parirala na kondisyon at nasa hulihan ang bunga. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.